Samantala, sa ibang balita pa ho, matagumpay na napigil na magkasamang puwersa ng Pulis Maynila at Caloocan ang isang tangkang pagnanakaw ng umano'y dugo-dugo gang. O swerte ang isang ginang at nakuha pa ng mga pulis ang kanyang vault na naglalaman daw ng 10 milyong pisong halaga ng pera, alahas at iba pa. Inilabas kasi ito ng kanyang katulong sa kanilang bahay nitong Sabado ng hapon. May tumawag daw kasi sa katulong at nagpanggap na sekretarya niya. Iniutos daw nitong dalhin ang vault sa isang ospital sa Maynila matapos palabasing na-aksidente daw ang amo. Isinakay daw ng katulong na si Geraldine Tamorite sa taxi ang vault at nagpahatid mula Caloocan papuntang Jose Reyes Hospital, pero naghinala raw ang driver na si Haji Heradora. Kaya't inhinto ang taxi sa harap ng isang traffic police sa Tayuman, Maynila. Nang malaman daw ng pulis si PO1 Dominic Lapay ang nangyari, sumakay ito sa taxi. Pagdating sa Jose Reyes, sabay-sabay daw silang tatlo na bumaba sa taxi habang inaantay ang tawag ulit ng sekretarya ng amo ng kasambahay. Pero ayon sa katulong, bigla na lang daw nawala ang dalawa kasama ang vault habang sinusubukan niyang tawagan ng sekretarya. Ayon naman sa polis, hindi na nila isinama ang katulong dahil baka raw masalubong nilang dugu-dugu gang at nag-alala daw siya na baka magka-engkwentro at madamay ang katulong. Pero imbes na dalhin sa presinto ay balik sa may-ari ang vault, dinala ng taxi driver at ng pulis ang vault sa bahay ng pulis sa Malate. Pagbalik daw ng katulong sa kanilang bahay, nalaman niyang wala naman palang nangyari sa kanyang amo, kaya't nagreklamo sila sa pulisya. Hinanap ng Manila Police ang vault at ang pulis na si Lapay at nahuli ito ngayong Lunes ng umaga sa boarding house mismo ni Lapay sa Malate. Nakuha sa second floor ng kanyang bahay ang vault. Ayon kay Lapay, dinala niya sa bahay ang vault para itabi muna at balak daw niya itong personal na dalhin kay Manila Mayor Alfredo Lim ngayong araw. Wala raw kasing tao sa bahay nung may-ari nang puntahan nila ito ng taxi driver. Kagabi naman ay kusa nang nagpunta sa MPD ang taxi driver at nagpaliwanag matapos daw makita sa TV ang kasambahay. Di na rin daw siya pinakawalan ng mga pulis. Ngayong umaga, dinala ng Manila at Caloocan Police ang vault sa opisina ni Mayor Lim para ipresenta kasama ang mga kasambahay, driver at pulis. At kaugnay po ng kasong yan, makakapanayam natin si Senior Inspector Joey De Ocampo. Senior Inspector De Ocampo, magandang hapon po sa inyo. Hello, magandang tanghali naman ho sa inyo. Sir, linawin ko lang, sino ang mga itinuturing na suspect sa kasong ito? Bali ang ano natin dito is yung dugu-dugugang. Ang problema lang, hindi na ano yun hindi nakuha. Ang nakuha natin, yung police na tumangay ng vault. So, considered suspect ho yung police, sila Pay? Considered siya sa ano. Sino pa ho? At saka yung isasalang natin sa custodial investigation yung ano, yung taxi driver, including yung katulong. And i-endorse namin sila sa General Assignment Section. Ito hong suspect na police, si PO1 Lapay, gaano na po ito katagal sa serbisyo at ano po yung status niya ngayon? Bali, under custodial investigation siya and 7 years in the service na siya. Okay. So, hawak po ng pulis siya ngayon, ano? Oo, nasa amin siya ngayon at i-endorse namin siya sa General Assignment Section. Including yung taxi driver and yung katulong na si Geraldine. Meron na po bang nakasampang reklamo laban sa kanila? Sasampahan ho natin siya ng appropriate charges. Anong charges po kaya? Ayon kasi rito sa katulong, tinakot siya nitong police na si PO1 Lapay at kung hindi raw siya bababa, dun sa taxi ay kukulong siya habang buhay. So, nagkaroon doon ng parang tinatakot niya na yung parang hinaharas niya na. So, iaanohan natin ng robbery with intimidation. Pero, bahala na ang General Assignment Section kung ano yung appropriate na mas tingin nila dapat isampa sa police. Sir, yung vault ho, na kanino ngayon? Yung vault, itinurn over na namin sa may-ari. Kay Miss Tan Shooting. Wala naman pong nawala? Wala naman daw ayon sa kanya dahil kanina bago kami pumunta sa Office of the Mayor,
pinors open na namin dito para makita kung may nawala o kung ano laman. And ayon sa kanya, wala namang nawala. Kaya lang, pagdating sa Office of the City Mayor, hindi na pinabuksan ni Honorable Mayor Lim. Sir, may involved hong police dito. Can we just get your assurance na wala hong whitewash na mangyayari dito? Wala naman, wala. In the first place, inaresto nga natin siya for possessing a vault and containing jewelry, cash money, and other documents dun sa, na nakalagay dun sa loob ng vault. Panghuling tanong na lang ho, paalala ho sa ating mga kababayan, hindi na ho bago itong modus na ito no? Pero meron pa rin mga nabibiktima. Oo nga. Go ahead, sir. Baka may mensahe po kayo sa ating mga manonood. Siguro, yung mga employer ng mga kasambahay natin, i-ano natin sila, i-orient natin, i-briefing natin sila dun sa mga possible na caller na kung may tatawag, wag nilang sagutin. Kasi pagka sinagot nila ng hello at nagtanong kung nandyan ba yung amo niya, pag nagsabi siya ng wala rito o narito, nagbigay na sila ng impormasyon nun sa caller Okay. So kung hindi naman nila sasagutin, so ano na rin, kumbaga, walang ano, di ba? Senior Inspector Joey Diocampo, maraming salamat po sa inyo. Okay.